Mr. Speaker, distinguished colleague, indeed they are meeting, and we assure the Honorable... No, Mr. Speaker, with all due respect to the good... Yes, I will go to that, Mr. Speaker. The meeting is every Wednesday, and the basis is this... Ano pong criteria po ang tinatanong ko, Mr. Speaker? Kasi marami pong government agency na dumaan na sa scrutiny. Pero basta lang makasagot kung ano-anong sinasagot, kung minsan nagtuturuan, ay masayang po yung... Kung minsan, inaabot kami dito ng alauna ng madaling araw, alas 12. Tapos nasayang lang. We should focus on issues and answers na mapakinabangan ng ating mga kababayan. Ang national irrigation, mapupunta na naman parang dinagat. Oh, I have here a complete picture ng mga lahat ng mga irrigation na nire-report ng inyong satellite office na completed, accepted, may turnover. Oh, pumirma ang... So yan po. Medyo masakit-sakit ito sa pandinig at medyo itong si sponsor Janet Garin ay medyo hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanyang ini-sponsor. At sinabi po nitong si Dagook, Sunny Dagook, na ginagawang parang dinagat lahat kasi po may isang project daw dyan sa dinagat na mukhang wala rin na uwi. Ito po ay sa kabila ng pangarap ng ating presidente na walang magugutom sa bagong Pilipinas. Ituloy po natin itong bagong Pilipinas ni Janet Garin kung paano nila winalanghiya yung mga tao. Beneficiary, hindi nga nila alam yung pinirmahan nila. Instead, pinaran, puntahan mo doon. So ayan po, nilayasan siya ni Janet Garin at medyo nagpapalamig ng konti. Pero nagtuloy-tuloy lang itong si Congressman. Tama lang naman. Nasyonal lang. Walang irrigation dahil walang tubig. Nasyonal na lang ang natira. Para itong water district, pag Tagaraw, district na lang ang matitira. Wala nang water. So yan po ang sinasabi ni Congressman. Yung mga National Irrigation Project, pagdating ng Tagaraw, national na lang daw ang naiiwan. Wala na kasing tubig kasi nga hindi naman napag-aralan kung bakit ginawa. At itong water district ay parehas ang dating. Pag Tagaraw, wala na yung water district na lang. Kasi parehong sistema. Ituloy po natin to. Ang galing po kasi nitong mga representative natin na nag-i-sponsor ng mga budget Mukhang malaki talaga ang kinikita. Nito, I have a complete picture. Pagkatapos, nandito ba si Mrs. Lariba? Si Miss Lariba? Ito ba yung Miss Lariba? Siyang taon-taon, last year, Speaker, Miss Lariba is sinasabit itong report na to. Para bang hindi ako taga roon at hindi ko pinuntahan yung area na yon na mag-submit ng mga dokumento na she is lying. So, Miss Lariba, Mr. So, yan po. Hinahanap ni Congressman Dagook si Lariba. Ito kasi yung gumagawa ng taon-taon na report na hindi totoo. At pinapayagan lang nitong mga nasa National Irrigation Authority at saka nitong mga kongresista na nakakasakop sa kanilang mga constituent. Siyang taon-taon, last year, Speaker, Miss Lariba is sinasabit itong report na to. Para bang hindi ako taga roon at hindi ko pinuntahan yung area na yon na mag-submit ng mga dokumento na she is lying. So yan po tahasang sinabi ni Representative Sunny Dagook na itong si Mrs. Lariba, ito po yung head ng satellite office, ay isang sinungaling. Kasi po taon-taon na lang daw ganito ang ginagawa ng tao na to. So Miss Lariba, Mr. Speaker, is in the field office and is not... In the field or in her air-conditioned office only. Mr. Speaker, distinguished sponsor, mayroon bang pamamaraan ang pamunuan ng National Irrigation Administration to validate the reports of the field personnel?
Mayroon bang pamamaraan? Kasi kung mayroon, bakit hindi nila nakita na mali yung nire-report nila, Riba? So, hayan po yung parte ng hearing sa ito po ay parte pa rin sa deliberation ng budget ng 2025 at ito pong si Secretary at Representative Janet Garin ang nag-sponsor itong budget ng agriculture. So, ito po yung mga kino-question ngayon ni Secretary Representative Sunny Dagook. Una, dapat daw ang naghahanap ng lugar kung saan itatayo yung irrigation ay yung Department of Agriculture kasi sila ang nakakaalam kung saan tamang itayo yung lugar dahil may karanasan na doon sa dinagat. Ito pa pong isang problema, tinatanong ni Representative Sunny Dagook kung nag-uusap daw ba itong National Irrigation Authority at saka Department of Agriculture, bakit hindi na-check yung ganitong report na taon-taon na lang ay ginagawa ng head ng satellite office na si Mrs. Lariba. So medyo mabigat-bigat po at medyo masakit. Alam nyo po, ang isang malaking problema, talaga ng tao sa gobyerno, yung mga hindi interesado sa ginagawang proyekto. Kasi yung iba dyan, ang ginagawa talaga, dun sa mga project nilang sinasabing ginagawa nila, pipicture lang yung mga yan kung saan-saan para sabihin na may natapos. So, isasubmit nila na yan. Ngayon, pagdating doon sa office, sa head office, pinapalusot lang yan nung, kagaya nitong sila Riba, pinapalusot lang yung mga picture at sinasabing tapos. Ibig sabihin po, yan naman ay hindi nila gagawin kung walang, siyempre, kung walang bayad. At may pondo dyan na umiikot. Ito namang problema, itong kagaya nitong sponsor na si Garin, ito po ay isang batika ng representative. Kung atin pong matatandaan, mayroon pa itong malaking problema doon sa kanyang dingbaksya. Ang laki rin po kasi ng gastos at hinahanap sa kanya at ito po ay kinasuhan sa dami ng namatay. So ito rin po yung sponsor noong pinagtatalo ng budget ng DOH na kung saan ay kinwestiyon din siya ng husto ni Wilbert Lee at para din siyang ngungo na hindi alam kung anong gagawin. Ganito po itong si Representative Janet Garin. Ito po ay masugid at malapit na kaalyado ng mga Marcoses at balitang malakas ang kaugnayan kay Mrs. Marcos. So hindi na po nakakapagtaka na sa kabila ng kawalanghiyaan na ginagawa ng kanyang mga tauhan at masasabi natin siya ay partido ng ginagawang kawalanghiyaan ng kanyang mga kasamahan, dinadaan na lang po parang sa kapal ng mukha. Ito po kasi kung ito ay may moral, kung ito ay may pagkatao, kung ito talaga ay sincero sa kanyang tungkulin bilang representative, kakastiguhin nila yung gumagawa ng kamandian na yan. At hindi lang po ngayon yan ginawa. Ang sabi po nitong si Sunny Dagook ay taon-taon nilang ginagawa. So, parang nakasanayan na nitong si Representative Janet Garin ang ganitong uri ng kalakaran. At lalo pa nga nakadikit ito ng mga Marcoses. At yung slogan na ginagamit ng Marcos na walang magugutom na Pilipino ay mukhang pangarap lang talaga at mukhang sa kalukuhan lang talaga ang punta. At nauubos lang talaga yung budget sa walang kakwenta-kwentang mga proyektong pinagagawa nitong mga representative na ito.
Pero tingnan nyo po, sa kabila ng mga kahihiyang inabot, sa kabila ng mga problema na isinasampal sa kanila at harapang panlulokong ginagawa nila, nakakaya pa nilang makipagharap sa mga tao. Kasi doon sa ibang bansa, pag ang isang politiko ay nagkakaso o nakasuhan na sabihan ng anomalya, nagkukusa ng umalis at magpaalam. Pero dito, kamukha nitong si Garin. Hindi lang po ito si Garin. Si Stella Kimbo, binarabaran at lahat ni Herrera doon sa hearing. Pero may lakas pa rin ang loob na magsabi ng kalokohan. So parehas lang po talaga nagmumukha lang talaga tayong kawawa kapag itong mga ganitong representative ay pinayagan pa natin sa mga susunod pang eleksyon. So maraming salamat po muli at magandang araw.